The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Brad Jeff Eliscopides. Good morning, Brad Jeff. Good morning, Ted. Good morning, Cha. Mga kakaibang tunog yung mga brand ni Ted talaga. Grabe, hindi ako makarelate. Lumipat ka naman ng studio mo? Nandito lang ako sa ibang lugar, Brad, Ted. Yeah. Akala ko virtual yung iyong likuran o totoo ba yung likuran mo? Totoo yan, Brad, Ted. Mukha lang hindi totoo, pero totoo yan. Okay, sige. So, Brad Jeff, ito ang totoo. Ang ating pong inspirasyon na makukuha at mapapakinggan sa The Daily Brad. Brad? Well, pasalamat na ako, Brad, Ted. Marami rin pumunta kahapon sa church despite their rain. Thank you so much for joining us sa Rebuild City Church. Available naman po yung preaching ko sa Spotify, YouTube, and Facebook, Rebuild City Church. Then today, we're gonna talk about the kingdom of God, yung power na attached to it. Pag tinignan natin, Brad Ted, yung mga nire-report mo dyan kadalasan, bakit ba ginagawa ng mga tao tong ganito? Whether politician, businessman, kung ano-ano pa mga nire-report natin, alam naman ng mga kababayan natin yan. But it all boils down that there's this void. Meron pong puwang sa ating puso innately. Ito po ay parang hinahanap lagi ng human being na magkaroon ng power. Pag tinignan nyo po yan, whether bata or matanda, gusto nating maging in control ba? Okay? Kaya minsan, bakit gusto pa niya ng maraming pera? Hindi po pera habol niya. Yung power na binibigay ng pera. Dahil pag nagkakamal ka ng pera, you have, all the power in the world. Bakit nire-retain niya yung position na yon despite parang ang tagal na niya doon or hindi na siya karapat-dapat or pag eleksyon may gumagawa na hindi maganda to retain the position. It all boils down po doon sa power. Bakit po ba? Ano po ba pinaghuhugutan natin yan? Gusto ko lang po kayong ma-remind nung po si Eva at Adan ay ginawa ng Diyos. They were given dominion. Pag siya pong dominion, they were given power over all creation. At nung pinili po nila to disobey God, yung pong power na yun yung nawala. Nawalan po sila ng dominion over all creation. And from that day on hanggang ngayon, meron pong longing sa atin. We always want to be in power, in control. So generally speaking po. Kaya nga pag merong nagdo-dominate over us, we don't feel good. Pag may sakit, physically, nagdo-dominate sa atin, hindi tayo maayos. Pagka tayo baon sa utang, may nagdo-dominate na power over us financially, we don't feel good. And we always want to be in control. Kaya po, even when Jesus came po, ang preaching po niya, it's all about the power attached to this kingdom that's coming. Ang preaching po ni Jesus, repent for the kingdom. When you talk about kingdom, there's a dominion. Repent for the kingdom of God is near. At si Jesus po yung nag-offer ng new kind of power. At yan po yung pag-uusapan natin, ano ba tong power na in-offer na to ni Jesus? Na alternatibo sa power na gusto nating ma-achieve by being in control financially, positionally, kung ano pa ang ating hinahanga dito sa lupa. Sabi po sa 2 Timoteo 1:7, sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpigil sa sarili. Hindi rin po tayo binigyan ng Diyos ng spirit of fear, but the spirit of power, okay, of love and self-control. Yan po yung pag-uusapan natin for the next few days. Na hopefully, ito pong power na nagmula sa Diyos ay magagamit natin sa tamang paraan. Sa tamang paraan po, at hindi para mag-dominate sa pangsariling kapakanan. Yan lang muna po ang ating ibibigay ngayon, and hopefully, for the next few days, tayo po mag-tune in. Ano ba yung kapangyarihan na to na available when we put our lives under the kingdom of Jesus Christ. Tayo po manalangin, Panginoon. Salamat po sa ngayon, sa Lunes, na binigyan mo kami ng lakas at kapangyarihan, Lord God, upang maisakatuparan ang inyong misyon ngayong araw na to sa buhay namin. Kaya Panginoon, tulungan nyo kami ma-distinguish. Ano ba yung kakaiba na ino-offer ng mundong kapangyarihan at ang ino-offer mo ng kapangyarihan? Kaya Lord, today, it's enough to know na binigyan mo kami ng kapangyarihan. Kung ano ang mga naka-attach dito na benepisyo, Lord, bukas at sa susunod. Tulungan niyo po kami mag-imaayos ngayong araw na to for the rest of the week. Amen. Amen. Mahal na Panginoon,
Maraming salamat po sa muling pakikinig namin sa magandang balitang inihatid ni Brad Jeff today sa The Daily Brad. We pray, Lord, sa inyo pong paggabay at pag-alaga kay Brad Jeff at sa kanyang buong pamilya at mga kasamahan sa kanyang pagmimisyon. Lord, kami nanalangin para po sa agad na pagbangon ng mga biktima ng kalamidad na si Aghon, tumama po sa aming kalupaan. Mahal na Panginoon, gabayan niyo po kami today muli po sa aming pagmimisyon para din po maging daluyan ng biyaya ng gagaling sa inyo at pinararaan lang po sa mga taong may magagandang kalooban at sa amin din pong programa ito ay dinadaan. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Salamat na marami. Praise God. Thank you. Alright, Brad Jeff, sige. So, tomorrow ay Tuesday na naman. And then, Tuesday. pagkatapos nun, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Kumusta daw? and Monday. Ay, ayun. Kumusta daw sabi ni Scotty? Oh, taray naman talaga. Scotty, hindi Scotty Oh, ayan na nga si Oo. Scotty. Ang cute-cute naman talaga, Pastor. Pero ang Tumawag aking na baby sa akin. boy dito, kuma-countdown na dahil nga daw bukas Tuesday. Yes. At excited na naman for another weekend. Oo nga, si Brad Ted talaga. Yan ang tao talagang everyday ay excited sa araw. Every gising is a blessing. Ayan. Amen. Oo, ako'y excited talaga sa retirement. Uy! Tagal Maraming pa yun. malulungkot pag nagretiro ka, baby. Sabi ni Wala. Seth Velasquez, hindi ka pa daw pwede mag-retire. Wala sa bukabularyo ni Ted. Oo. Sige. So Brad Jeff, we'll catch you again tomorrow. Mag-iingat ikaw kung nasan ka man ngayon. Enjoy your day off today. Maraming salamat, Brad Ted. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. God bless po. And serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.